Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much sa mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalo-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik bakabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi pagkaayan natin sila na lagi pong nainira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session, siya katagalang magabayan, akala mga paninira, totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, para nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Thursday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check muna natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 101 na mga comments. Nandiyan rin po si Robel Ferrer Official. Meron siyang 71 na mga comments. Edel Toto Balduisa. Meron siyang 46 na mga comments. Nandiyan rin po si Bliselda Siniza. Meron siyang 34 na mga comments. And Lerma Sundita. Meron siyang 32 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At siyempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At siyempre, pasalamatan po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong like, lagi po nag-shares ng ating mga videos at doon sa ating mga viewers na subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ating po mga channel members. Nandyan si Cosmo Defender, Katita Darl, Edmond Casellejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. I-greet na po natin mga kabayan, ating po mga suki, mga early birds, yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Marquez Hernandez from North Carolina, USA, Emmy Mapalad, Grandma Malo, Masking Digma, Grace Gruta. I-share po natin si Nonoy Florenhes from Mandawi City of Cebu, Margarita Figaro, Jewel Marian, nandiyan po si Teresita Ramos, Lendalim from the City of Ilagan, Isabela. Hi to Arnold De Gaspe, Monez Borromeo, Leonardo Steliero, nandiyan po si Rogelio Padilla, and hi to Castor Siega. And also syempre i-greet natin at saka shoutout natin po ating mga pinalangga na mga legends, mga senior citizen. Hello po, kumusta ang lahat? And also i-greet natin ng happy birthday si Aldren Capisirano. And also happy birthday sa lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, today is January 16, araw ng Thursday mga kabayan. And siya nga pala, magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at anong oras ninyo napanood ang ating vlog mga kabayan. I'm hoping po na sana na nasa maayos tayo ng kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Mga kababayan ko, pag-usapan natin siyempre yung mga nangyari sa ating environment sa mundo ng politika. At saka ang dami pong nangyari mga kababayan. At saka kung maalala ho natin, di ba kahapon na pag-usapan natin ito pong si Kapitan Gago mga kababayan dahil nga sa kanyang pagpabanta dito at saka dito po sa kanyang mga vlogs mga kababayan, araw-araw nagpo-form sa dito po ng inciting to sedition at saka rebellion mga kababayan. Di ba kitang-kita naman yan, lahat ng mga vlogs niya, siya dito po yung nanghihikayat po ng pag-aaklas sa ating gobyerno. Lalo na uminit ang aming mga tenga mga kababayan nung kami na po yung kanyang pinagbabantaan dito na ipapatigi daw lahat ng mga pro-admin vlogger, mga sumusuporta sa ating gobyerno or kay PBBM, kanya daw ipapatigi mga kababayan, ipapaligpit daw. So kahapon sinabi ko, di ba?
Naipakita ko sa inyo kahapon mga kababayan yung video po ni Nyolo na kung saan si Nyolo pumunta doon sa isang meeting mga kababayan. Diba meeting po yung title doon sa kanyang vlogs? Doon sa kanyang vlog mga kababayan, meron silang mga pinuntahan doon na mga government officials doon po sa NBI. NBI, DOJ, pati rin po, di ba binanggit ko na meron silang pinuntahan rin po kahapon na isang tao na meron pong mataas po na katungkulan dyan sa ating gobyerno mga kababayan. Pero hindi namin dinisclose kung saang ahensya yon. Nalaban natin, and after that sabi ko, kasi nga advice po ng taga-NBI makabayan, di ba sila po while nireview nila yung dalawang video na sinasabi ko na i-forward namin doon sa taga-NBI pati po sa DOJ makabayan, nagka-interest po yung NBI. Kasi nga, meron silang nakita doon, portion po sa vlog po ni Dado Makabayan na kung saan dapat talagang siya po ay kakasuhan. Nagka-interest po yung NBI. And also, meron po silang kamiting na isang tao makabayan. Ngayon, nabalita na po natin. 'Di ba nagkaso po si CIDG Chief General Torre Makabayan? Tayo po sinurpresa po ni General Torre. Bakit si Ivan? Kasi nga ang advice sa amin supposed to be next week pa po makabayan. Yes, next week pa po magkakaso ang ating gobyerno dito po kay Kapitan Gago. Kasi nga 'di ba sinabi ko at saka sinabi rin po yan sa balita, sinabi po yan taga NBI and also ng taga DOJ na sila po ay meron pang tinatapos po na kaso, itong kaso ni Sara Duterte, yung kanyang pagbabanta doon kay PBM, kay Felisa and also kay Speaker Martin Romualdez Makabayan. Di ba tinatapos na nila at saka malapit na po silang matapos makabayan. Pero tayo po'y sinurpresa ni General Torre. Siguro makabayan ko, siguro lang ha, baka pinaubaya na ng taga NBI doon kay General Torre. At saka alam po natin si General Torre, kilala po natin po si General Torre Makabayan na talaga pong aaksyon yan kaagad. Talaga pong napakatapang, hindi ho yan matatakot kung sino ka man kapag meron kang ginawa pong kabulustagan sa ating gobyerno at sa tingin niya na dapat talaga pong itong tao to ay kakasuhan makabayan, talaga pong ikaw ay kakasuhan. Saan ka man magtatago, talagang ikaw po ay habulin ni General Torre. Hindi natakot si General Torre dito kay Kapitan Gago makabayan. 'Di ba? Every vlogs po ni Kapitan Gago, lagi siyang nananakot dito na 40 million daw sila lahat makabayan. 40 million daw lahat ang mga supporter ng FGF. Yung mga retarded na mga military makabayan. 40 million daw pero hindi nagpatinag ang ating gobyerno. Kaya siya po'y tinuluyan, siya po'y kinasuhan na po ni General Torre kahapon makabayan. Di ba? Ngayon, sino ang takot? At saka babalikan na po natin po itong tungkol po kay Kapitan Gago makabayan. Kasi meron po ipapakita sa inyo na isang video po ni General Torre na meron siyang isiniwalat dito at dito natin malalaman ang pagkatao ni Kapitan Gago makabayan. And also, pati rin po yung aso. And also, pati rin po yung kanang kamay ni Kapitan Gago makabayan, nagngaw-ngaw na rin po, nagdal-dal-dal-dal. At saka hinamon niya si General Torre. Okay? So mamaya, babalikan natin yan. But before that, meron mo na akong i-share sa inyo makabayan kasi meron pong nag-message sa akin na isa pong member po ng INC. Yes, member po ng INC. Actually, ang kanyang account makabayan kasi nga ang dami niyang mga comments sa akin sa message sa akin tungkol doon sa ating content. Siguro kahapon nakita niya makabayan. Well, I am not sure kung siya ba ay dati na po nating kasama dito sa ating channel makabayan or matagal na ba siya na viewer dito sa ating channel, I am not sure. Or baka kahapon lang niya nakita ang ating vlog makabayan, yung tungkol po sa INC. May nag-message sa akin, si Sir Ivan. Ang kanyang pangalan, si Romel Marcelino Sison Makabayan. And actually, siya po talaga ay member po ng INC kasi tininan ko po ang kanyang account Makabayan. Ngayon, sabi niya, pagising ko, ang dami talagang comment kasi kagigising ko lang makabayan. Sabi niya, Ivan, napanood ko ang vlog mo tungkol sa INC. Please refrain from using INC on your vlogs.
ayaw na niya na isali natin sa topics ang tungkol sa INC mga kabayan. Yan ang sabi niya. Sabi niya, mag-research ka muna kung ang INC ay di-supported ang Marcos. Kasi simula nang maging tao ako, simula sa Marcos Sr., ang INC nakasupport sa Marcos. Kayo nagiging mitya na bawiin ng INC ang support sa mga Marcoses habang tinitira ang INC na di naman makakatulong kay BBM ang pagbatikos nyo. Sabi niya, as mo personal si BBM, alam ni BBM niya na ang INC di iniwan ang mga Marcoses, lahat ng hinabol na posisyon ng mga Marcoses sa politika ay nakasupport ng INC. Kaya kung di mo itigil ang pag-atake sa INC, yan ang mangyayari, mawawala ang support ng INC sa mga Marcoses. Tapos sabi pa niya mga kabayan, dagdag niya kasi nga ang dami. Ang dami po ng kanyang comment mga kabayan. Tapos dito po sa baba, sabi niya, pareho-pareho tayo naghahanap buhay. Pero wag mong kalad ka rin ang INC sa vlog mo, di maganda yan. Ang tawag dyan, manggagamit para sa personal na pakinabang. Ang dami niyang comment mga kabayan. Isang reply ko, ang dami na naman pong comment. Bratatat talaga eh. Pero siyempre, kailangan ko rin pong sumagot mga kabayan para malaman niya ang sides ko. Unang-una, doon muna tayo po sa kanyang sinabi tungkol sa mga Marcoses mga kabayan. May sinabi ba ako na hindi sinuportaan ng INC si Marcos Sr. or ang mga Marcoses mga kabayan? Kahit one time, may sinabi ba si Sir Ivan na hindi sinuportaan ng INC or ng mga INC members ang mga Marcoses? Di ba wala? Wala ko sinabi po na ganyan mga kabayan. At saka ang tungkol po dito sa ating topics, sa mga sunod-sunod po dito sa tungkol sa INC mga kabayan, doon tayo nakafocus sa isinagawa po na rally. 'Di ba? Kung intindihin lang po ni Sir Romel ang aking mga vlogs, kung ilalagay niya sa kanyang utak mga kabayan, saka intindihin niya ang ibig sabihin po ni Sir Ivan, nakafocus po si Sir Ivan sa INC rally. At saka ang binatikos po ni Sir Ivan, yung mga manggagamit sa INC rally. Alam nyo, di ba sinabi ko kahapon, walang kasalanan po yung INC members. Kasi hindi nila kasalanan mga kabayan, kasi hindi nila hawak yung mga sasabihin po na yung mga tao, yung mga politiko, or yung katulad po ni Marcoleta, and also yung isang tao mga kabayan. At saka, siya nga pala no, so I'm very sorry na natawag ko pala kahapon na gunggong mga kabayan. Yung member po ng INC, yung nagsalita before po kay Marcoleta. I'm sorry talaga, kasi meron po nag-message sa akin mga kabayan, sabi niya Sir Ivan, sana wag mo na ulitin na sabihin na tawagin sila na gonggong kasi sila po ay meron po silang posisyon makabayan. So I'm very sorry talaga kasi nga nadala lang po tayo sa ating bugso ng damdamin makabayan. Ako po humingi po ng pasensya sa inyo. I'm very sorry. Hindi na po ulitin 'yon. Okay? So nag-message ako makabayan. Nag-reply ako doon sa ating mga viewers na sorry at saka humingi pa ako ng pasensya. Okay? Natawag pa lang si Evan ng gonggong. Okay, so balik tayo dito kay Sir Romel makabayan. Diba? Nakafocus po tayo doon sa rally ng INC. Kasi nga alam mo natin at hindi lang po si Sir Ivan ang nakaobserba niyan na ginamit talaga ang mga DDS, na mga politiko, na PDP laban makabayan, yung INC rally. Kitang-kita ho naman natin yan. At saka noon naman sinasabi ko, maganda ang hangarin po ng INC. At saka mataas po aking respeto sa INC makabayan. Yes, totoo yan. Mataas po ang ating respeto sa INC. At saka alam nyo ba na kapitbahay ko dito, dyan lang po sa gilid ng bahay makabayan, member ho sila ng INC. Kaninang umaga, kahapon umaga makabayan, after po nag-vlog si Sir Ivan, lumabas ako doon sa labas ng aming gate, doon sa aming bakuran, naglinis po si Sir Ivan. Yes, marunong po ito maglinis. Naglinis ako sa labas makabayan at saka pinakain ko ang aking mga aso. So, nung nakita nila na ako po ay naglinis po sa labas makabayan kasi sila po ay viewers din po ng ating channel. Yes, member po ng INC. Dito sa gilid po ng aming bahay, member ng INC makabayan. Nilapitan na si Ivan, saka greet pa nga ako eh. At saka tuwang-tuwa sila sa aking vlogs kahapon makabayan. Hindi sila galit. Sila po ay natuwa. Talagang natuwa sila makabayan. At saka okay lang po ang aking vlogs. Kasi nga, tayong lahat makabayan, entitled lang po tayo sa tayo po magpalabas po na ating sariling analysis, opinions, mga observation natin sa nakikita po sa mga event katulad po sa nangyari sa rally ng INC. Wala silang problema mga kabayan, and actually si Romel, isa rin po sila dito sa nagbibigay sa akin ng informations. Aside po sa mga nagme-message sa akin,
meron na po akong mga nakausap po na mga member ng INC in physical. Ako po ay nahingi sa kanila ng mga informations tungkol doon sa nangyari po sa rally mga kababayan. Okay, so gets ba si Romel? At saka ang haba talaga ng kanyang mga comments mga kababayan. Tingnan nyo lang po. Ang taas, ang haba talaga na noon ng aming conversation kahapon. So kapag ako mag-reply, ang dami na naman. So meron siyang pinapakita. Hanggang hindi na ako nag-reply kasi hindi matatapos eh. Hindi kami magkakaintindihan kaming dalawang makabayan. Hindi niya kasi nag-gets na yung point ko sa aking vlog kahapon tungkol yun sa INC na rally. Tanong ko kay si Romel Sison, nakontak mo ba yung mga DDS ng mga vlogger? Sinabihan mo ba sila ng katulad mo sa mga gin-comment sa akin or gin-message mo sa akin? Tanong lang po. Kasi nga kung titingnan ninyo, hanggang ngayon, INC rally, INC members, si Marcoleta at saka yung isa po na nagsalita mga kababayan, yun pa rin po ang kanilang topics, content hanggang ngayon. Bakit? Ginagamit po ng mga DDS vlogger na pananakot sa mga pro-admin sa gobyerno natin kay PBBM na kapag, according sa kanila, kapag hindi tituno ang ating gobyerno at kapag ipagpatuloy daw na i-impeach si Sara Duterte, magkakaroon daw ng pangalawang rally na katulad po sa nangyari sa January 13 makabayan. Yan po nga lang pananakot. And actually, meron pong nakuha na information si Ivan galing po sa ating pong viewer, member po ng INC. Sabi niya, Sir Ivan, meron pong mangyayari na rally this coming February 25 makabayan. So itanong natin dito, totoo ba yon mga viewers, member po ng INC? So crowdsourcing tayo. Ang tanong sa Ivan, totoo ba yun ang information na binigay sa atin na magkaroon daw ng pangalawang rally February 25 doon sa Davao City makabayan? INC rally. INC, I'm not sure kung peace ba? INC peace rally. Basta INC rally daw doon sa Davao makabayan. Totoo ba yun? Please comment sa baba. Babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. And also, si Romel para maintindihan natin kung bakit ganun po ang nakita ng ibang tao na hindi member ng INC at saka hindi rin po DDS na kung bakit ganun ang kanilang nasabi na talaga pong na-hijack ang inyong rally. Actually, na-hijack talaga yan ng mga DDS. Ito po ang ating ebidensya makabayan. Kasi nga during po sa peace rally doon sa Davao City, meron pong nang-hijack doon, uminsert doon ng mga member po or mga supporter po ni Sara Duterte na kung saan ito po ang kalang ginawa makabayan. Oh, di ba? INC Peace Rally, tas merong sumama na ganyan makabayan. So, ibig sabihin, iba talaga na hijack po ang inyong rally. So, ang binatikos po ni Sir Ivan, hindi mismo ang INC, ang pamunuan ng INC, kundi yung mga manggagamit sa INC makabayan. Di ba binatikos ko si Marcoleta and also yung isa makabayan na tumiran lang po, kaya nga nagkaroon po dito ng political rally, instead, Peace and Unity Rally. Pero ang kinalalabasan makabayan, naging political rally. Dahil nga doon sa dalawang nasalita po na isa politiko, ano sa po inyo pong nakalimutan ang name nun basta ministro siya makabayan, di ba? So, yun po ang nangyari. So, hindi nyo masisisi na ganoon po ang iniisip ng ibang tao na ang rally na yon para sa mga Duterte. Okay? And also, meron po tayong video makabayan na kasi nga doon po sa mga sinasabi po ni Marcoleta, meron siyang fake news doon na sinabi makabayan. Ito legit. Fake news ang sinabi ni Marcoleta. Ito ba tungkol po sa Ito ba tungkol po doon sa presyo ng kamatis, doon po sa bell paper at marami pang iba makabayan. Ito po ang ating ebidensya. Napakataas po ng bilihin, lalo na po yung pagkain ngayon. Nagtanong-tanong po ako. Ang isang pirasong kamatis last week is 20 pesos. Tama po ba yun? Ngayon po, may nagsabi sa akin 30 pesos isang kamatis. Ang isang kilong kamatis, 400 pesos. Tama po ba yun? Ang isang piraso ng siling pangsigang ay 10 piso. Yun po yung sinabi sa akin. Tama po yun?
600 pesos per kilo. Yun pong bell pepper. Dalawang kulay po yata yung bell pepper. Isang berde, isang pula. 45 pesos ang isang piraso. 1,000 pesos ang isang kilo. So ayan guys, nandito ngayon tayo sa public market. Ito na, mamimili po tayo at siyempre tatanungin po natin kung magkano po ang presyo ng kamatis, siling pansigang at yung bell pepper. Okay, so let's go. Ito, nandito tayo guys. Public market, ayun si Macy's. Ito, 70 lang kilo. Ito, 70 kilo. Ito, medyo 80 kilo. Kala ko ba 300, 400 ng kilo? Ito, 100. Pagpalagay natin. Ang laki pa, maganda. Ito, 60 kung gusto niyo. Ito, may 50, sige, ano tayo? Siling naman, yung siling pang tangat, muntik pa tuloy ako. Yung naman, yung siling, ma'am, good morning po. Magkano po yung ganito nyo ngayon? 400 ang isang kilo. Hindi po 40 ang isang piraso. Hindi po, depende po. Kilo po, Okay, Saan lang kaya? 400. Ito po yung sinasabing siling bell pepper. Yung kulay green po nito, ganun din po. Opo, may green po ito, di ba? Parehas lang po. Ayan na. Hindi po totoo yung sinasabing 45 ang 100 lang ang kilo. Yan po yung siling yung pangsigang. Ayan sinasabi ni ate, magkano kilo? 100 lang. 100 kilo po. Ng teteng naman Ano pinagsasabi nung na 1,000 per kilo na daw? Fake news ka. Ate, magandang umaga po. Magtatanong lang po, magkano isang balot nito? 20. Hindi po 30 isang pirasong kamatis ngayon. Ayan na si nanay isang tindera ho dito sa sa bayan ho ng Bayan na. Ito po, magkano ho dito? 10 pesos. Ito po yung siling panigang. Hindi po 10 piso isang piraso nito, isang piraso. Isang tali. Isang tali ho, okay? Para malinaw po tayo hindi po totoo yung pinagsasabi. Okay, so dyan na lang yung makabayan. Tingnan nyo, na-mislead po. Minislead po ni Marcoleta yung mga tao makabayan. Marunong po mag-fact check ang mga pro-admin vlogger. Saka thank you nga pala thank you po kay Tiger99. Siya po yung vlogger makabayan na pumunta kaagad doon po sa public market. Tinanong niya yung mga presyo po na mga binanggit na ni Marcoleta para ma-check natin kung totoo ba talaga yung mga pinagsasabi ni Marcoleta makabayan. O diba? Fake news. Talagang binigyan kayo ng fake news po ni Marcoleta makabayan. Sa mga member po ng INC, ayaw kasi na kayo po ay bulagin. Ayaw kasi na kayo po ay utuin. I'm on your side. Ipinagtatanggol ko po kayo. Hindi ko po siniraan po yung pamunuan po ng INC. Kundi nakafocus po si Sir Ivan, binatikos ko lang yung mga nanggagamit sa inyo. Okay, so naintindihan naman natin si Romel. I hope na okay na clear na po ang explanation po ni Sir Ivan. Okay, so anyways, tayo. Balik tayo doon kay Kapitan Gago makabayan. Kasi nga, gago to Di ba? Ngayon, alam nyo makabayan, simulang nag-file po na ng kaso ng inciting to sedition si General Torre kahapon makabayan, hindi na po nag-vlog. Itong si Kapitan Gago hanggang ngayon makabayan. Wala kahit konti po ng mga vlogs. Kasi nga, palagi siya nag-upload po makabayan. For example, vlog niya na 3 minutes, 2 minutes, or 4 minutes, or mayroon ngang seconds makabayan. Kahit ganyan po, wala rin po siyang live makabayan. Sa ngayon, marami nag-iisip na saan siya si Ivan. Baka tumakas na Baka napunta na siya doon kinakibuloy makabayan sa loob po ng QOJC. At saka baka siya ngayon nagtago doon sa bunker ni Kibuloy makabayan. Kasi nga alam niya na si General Torre ang nagkaso sa kanya at hindi siya titigilan po
ni General Torre, mga kabayan. Kilalang kilala ho natin si General Torre. Wala siyang takot, mga kabayan. Doon pa nga time doon sa ginawang investigation po ni Bato, mga kabayan. Doon po sa paghanap nila kay Kibuloy doon sa QGC. 'Di ba nagkaroon po ng hearing ang Senado, mga kabayan? Kahit anong gawin po ni Bato na panguto doon kay General Torre, kasi nga ang gusto ni Bato, ititigil na yung isinagawa po na paghahanap, investigation ni Torre doon kay Kibuloy, mga kabayan. Nalalaman natin yan, di ba? Kahit anong gawin po ni Bato, hindi siya nag-success, mga kabayan. Nagpatuloy pa rin po si General Torre sa paghahanap kay Kibuloy. Kasi sure na sure, si General Torre na nandun lang po itong si Kibuloy. May nagawa ba si Bato? Wala. Siya po ay napahiya, mga kabayan. At tama talaga si General Torre all along, noon pa man. Kasi alam niya ang kanyang ginagawa, mga kabayan. O ngayon, di ba? Takot na takot ngayon itong si Kapitan Gago. Nasaan na si Kapitan Gago? Hindi na po nag-live, mga kabayan. At maraming nagsasabi na siya ay tumakas. O di ba? Ipapakita ko sa inyo ang video po General Torre, mga kabayan. Ito po yung time na siya po ay pumunta doon sa korte para mag-file ng kaso dito kay Kapitan Gago. And also, meron po siyang sinabi dito na kung saan first time ko lang ito narinig, mga kabayan, na hindi pala retired itong si Kapitan Gago, kundi siya po ay nag-resign, mga kabayan. For more details, let's watch this. Sir, ano po yung inyong final at against po kanino? Today I filed a case of inciting to sedition in relation to the cybercrime law Versus kanino po? versus kay Clemente Enrique alias Captain Dado, more popularly known as Captain Dado. Specifically, ano po yung mga nagawa po niya para sa kasong ito? Actually marami kaya nandito sa complaint affidavit ko, napakaraming instance na calling for sedition against the government. And even during the time when I was the regional director of Davao, during the Hunt for Kibuloy, siya yung nanawagan na ang lahat ng mga pulis at sundalo ay sumurrender sa local government na naka-unload ang mga baril, naka-point downwards at i-abandona na ang trabahong inuutos ko at ginagawa namin. Inciting to sedition, si Presidente po ba ay binabanggit niya at kasama po dyan? Kasama sa kanyang mga binabanggit at pinabababa at gusto niyang pabagsakin ng gobyerno. So, in a democracy, lahat naman may karapatan na mag-express ng kanilang mga hinaing. That's the beauty of democracy. Pwede kang mag-express na yung opinion. However, there are limitations. It should be made within the bounds of the law. Kaya, sa ngayon, ang response natin dyan sa ating mga nakikitang paglabag ay i-file ang kaso sa DOJ so that they will have their day in court. They can make their counter affidavit. They can give their counter affidavit sa ating DOJ at pag ma-resolve na at iangat sa korte sa paglilitis, they can have their day in court. Sir, as CIDG as an office or personal po ito? Sorry. I'm representing myself in many instances at kasama rin ito sa aking pagiging chief ng CIDG. Okay, sir, just to elaborate, ano yung mga instances po, specific instances na sinabi, mga occurrences nitong si Captain Dado? Yeah, napakarami. Gaya ng mga sinabi ko. Medyo Yeah, shocking. like yung unang isa sa mga instances na sinabi niya, yung i-abandon namin ang pag-implement ng warrant of arrest kay Kibuloy before. At ngayon naman, he is calling for the armed forces and the PNP to abandon this government and topple it, to withdraw the support, which is foul naman yan. Hindi naman yan tama. So, yung identity ng tao, have you identified where he is? Hindi Paano yung process na, sir? Well, may mga known addresses na kaming nakuha, sinite na namin sa kanyang sa complaint against him. Okay. At tingnan na lang natin pag nagsabit siya ng counter affidavit ko anong gagamitin niya. Sir, for the record lang, anong yung YouTube account yung tinitingnan ninyo? Actually, maraming YouTube account ang ginagamit niya at may mga nagre-reshare at mga nag-host din ng kanyang vlog. Sir, na yung ibang mga resharing at yung mga nag-reshare, sabit yun, hindi. Tinitingnan natin dahil pinag-aaralan natin, may DC-20 pa naman, case build-up naman, sa ibang mga sites na yun, na ibang may-ari. So, parang warning, sir, na... Hindi naman warning. They can do it. Hindi natin nire-repress, hindi natin dinidiscourage, hindi natin sinusuppress ang pag-express
ng opinion kahit kontra pa yan sa posisyon ng gobyerno. Ang sinasabi lang natin is that it should be done within the bounds of the law. Sir, yung pagiging ano ba niya, dating sundalo, may factor din ba yun? Kasi you could have just dismissed his statements, pero yun nga, malaki ba yung Mabigat ba yun? Mas influensya rin mabigat? niya? Mabigat ba yung ganong position? Well, una, hindi naman natin tinitingnan sana ang pagiging sundalo niya. Pero siya mismo ang nagsasabi. Nagbe-beret pa nga yan habang nagsasalita eh. So I just don't know if that unit who owns the beret will actually sanction what he is doing. So kaya nadadamay talaga. Inevitable na madadamay yung dati niyang unit yan. Establish yun, sir? Yan na talagang sundalo to? Yeah, dati sundalo. And sinasabi niya na retired siya, although na-find out natin na nag-resign. Resign. Okay. Maaga, sir, ano? Mga ilang ganong katagal? Kapitan lang naman ang inabot niya na ranggo eh. Hindi naman siya Anong unit, sir? O, di ba? Tapang-tapa makahabayan, nagsinungaling pala. Sabi po ng mga DDS, retired daw na military, ito pong si Dado Makahabayan. Hindi naman pala eh, siya po ay nag-resign Makahabayan. O ano na, Dado, nasaan na ngayon ang tapang mo? At saka dito rin po sa mga nagre-reshare po ng kanyang vlogs Makahabayan, yan po ay warning sa inyo. Pero yan po ay pinag-aaralan pa Makahabayan. Pero nakafocus dito si General Torre sa kanyang final po na kaso na inciting to sedition. Sana dinagdag rin po yung inciting to rebellion Makahabayan. Plus cyber libel. Kasi meron rin po siyang ginawa dito na hindi maganda Makahabayan pagbabanta niya sa ating presidente. Yes, meron po. Ipakita ko sa inyo ang kanyang mga vlogs na compilation Makahabayan. Itong una, talaga pong direct na grave threat dito sa ating Pangulong PBBM. For more details, let's watch this. Kailan ninyo, hindi nyo kami matatakot. Kami mismo sa FGF, hindi nyo kami matatakot. Mga gago kayo. Naghihintay lang yung grupo ko eh. Naghihintay lang yung grupo ko eh. Naghihintay lang. Tangina ninyo. Gago kayo. Wag na wag nyong sasaktan yan. Wag na wag nyong sasaktan yan. Kasi papatayin namin kayo lahat. Uubusin namin kayo. Yan ang threat sa presidente. Papatayin namin kayo lahat. Uubusin namin kayo. Yan ang threat sa presidente. Putangin na nyo lahat. Subukan nyo kami ngayon. Gago kayo. Tangin na ninyo. The only reason kaya kayo nandyan is because yung taong bayan tanga. Hindi kumikilos. Hindi the people of the Philippines cannot get their acts together. The people of the Philippines do not know their power. All power emanates from the Filipino people. All power. Ang problema itong mga Marcos na mga vlogger at mga troll, sige sila character assassination, sige sila bira ng bira. Ang suggestion sa akin ng mga commander, sir, patayin na lang natin yung mga yan. Putagis na yung pagka umikot ang gulong, patayin na lang natin. Screenshot na lang na screenshot kami, sir. Dami ganun. Para maipasa dun sa intel natin and then patayin na lang. They made a choice. Yun yung Mga vlogger, mga troll, lahat kayo. Kung kinakailangan kayo silaban, sisilaban namin kayo. Kung kinakailangan madama yung pamilya nyo, idadamay namin yung pamilya nyo. Magpakita kayo ngayon. Lumabas kayo. Lahat kayo para ma-screenshot namin kayo. Para matanda namin mga pangalan nyo. Oh, pero ngayon siya po yung nagtatago Makahabayan. Ngayon Kapitan Gago, ilabas nyo nasaan yung 40 million na mga sinasabi ninyo. Nasaan ang 40 million? Baka 40 lang, walang milyon. Ngayon Makahabayan ko, ipakita ko po sa inyo ang vlog ng kanyang Alipores Aso. Ito pong nangangalan po na Colonel Mitran yata siya, Commander Bukay Makahabayan. Abay, gusto yatang gumaya dito kay Gago Makahabayan. For more details, let's watch this. Gago. Number 1 yun, pag nagago ko sa inyo. Wala kayong ibang iniisip kung hindi tirahin yung tumitira na laban sa inyong pagnanakaw sa gobyerno. General Torre, hinahamon kita. Hinahamon kita, General Torre. Nag-iisip ka ba sa iyong filing of charges kay General Dado? Nag-isip ka? And that is start of revolution. Taong bayan ang kinakalaban mo. General Supremo ay siya lang nagre-represent ng taong bayan. Naintindihan mo ba? Paano kung kami ay pumunta sa krami lahat ng sambayanang Pilipino? Tayong mga sambayanang Pilipino, huwag tayong magpakagago.
magpagago. Ha? Takutin mo kami mag-file ng charges? Sige nga! Wala na kayong ginawa kundi manakot. Ang isipin nyo, Philippine National Police, ang isipin ninyo, wala na ang kaban ng bayan natin. Yun dapat ang protektahan nyo. Hindi yung taong bayan na nasumisita sa nangyari sa ating bansa. Okay, so may fake news na makabayan. Di ba nanawagan siya sa ating kapulisan, PNP and military. Ang isipin daw ng kapulisan na wala na daw yung kaban ng bayan makabayan. Wala na yung pera ng bayan. Gunggong trato, fake news makabayan. Kasi nga, kung sasabihin niya na wala na daw yung kaban ng bayan, wala ng pera ang ating gobyerno makabayan. Pero bakit nakapag-release pa ang DBM ng 6.1 yata siya, 6.1 or 6.4 trillion pesos makabayan. 'Di ba? Yung general appropriations, ang budget po ng ating gobyerno for the year 2025. Bakit makapag-release ng budget na ganyan? Ang ibig sabihin, may budget ho ang gobyerno natin. And second fake news, sabi niya, General daw Dado. General Dado, hindi naman siya general siya po ay kapitan. At hindi rin po siya retired. Siya po ay nag-resign. Diba? Fake news talaga At saka dito kay Commander Bukay, sige-sige lang. Magsalita ka lang. Kasi nga ikaw po ngayon ay pinag-aaralan na. Nire-review na ng ating ahensya ang inyong mga vlogs. Sige lang, magsalita ka lang dyan. At saka, kung gusto mo, magbanta ka na rin. Okay? So yan, ikaw po ay binabantay na ngayon ng ating gobyerno. At saka, good job nga pala dito kay General Torre, and hand salute yan galing kay Sir Ivan. So yan po ang maganda na role model. Siya po ang dapat po dito, yung susundin po ng ibang ahensya makabayan. Uma-action kagad wala nang maraming salita, action kagad. Kasi isa po sa dito sa nilapitan makabayan. Pero alam nyo, naghangari po kami na action po yung NBI tungkol doon sa mga pagbabanta ni Dado sa mga pro-admin vlogger makabayan. Yan ang po iaasahan namin. Pero ang sabi nila, hopefully daw by next week. Sana nga lang na hindi lang po hanggang ngaw-ngaw lang, hindi po hanggang dandal lang, kasi yan po yung nangyari na rin po noon makabayan na tumakbo na ngayon bilang senator. Marami siya mga sinasabi noon na kakasuhan siya, dito action tayo, pero walang nangyari makabayan. Alam naman natin yan, kasi nga diba siya po ay lagi pong nagpa-press con makabayan. At saka during po sa kanyang mga press con, marami siya mga binabanggit doon na, sa example, vlogger na meron pong hindi magandang ginawa itong vlogger na to at dapat kakasuhan na, pero hindi umusad makabayan. Nakalimutan na lang hanggang siya po ay tumakbo dito bilang senator. Buti na lang, nandyan po si General Torre makabayan, so yan po maganda. Again, good job po kay General Torre, hand salute yan galing kay Sir Ivan. Okay, so before na mag-jump po sa ating next topic makabayan, i-share naman natin, nandyan po si Solisa Moises, Elmer Pinaranda, Leticia De Fernando, Reynaldo Madrona, nandiyan rin po si Geyser, Mel Mangao, Tarhata Pagaryungan, nandiyan rin po si Cry Cry, Jima Camarines, Marie Osa from Toronto, Canada. Kasama rin po natin si Raisa Sarep, Joselito de Guzman, Bliselda Zenisa from Cebu City, hi to Eduardo Feliciano, Rino Rivera, Yolanda Espirito, hi to Yuselin David, Emilia Martija, nandiyan rin po si Carolina Costello from Barugo, Leyte, Elisa Cañete from Las Piñas City, Sports Shinobi from South Korea, Evelyn Garcia, and hi to Ashen. Mga kahabahan ko, ipakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Ano kaya ang gagawin ng ating Pangulong Marcos after na magpakita ng pwersa at magrally ang Iglesia ni Cristo sa kanyang dating opinyon na dapat hindi walang impeachment dahil sayang daw yung oras, panahon at iba pa. Yun naman ay personal na opinyon ng ating Pangulo noong nakaraang taon. Pero dahil nga po ngayong araw na ito ay may mga pagkilos ang relihiyon ng Iglesia ni Cristo at may mga kanya-kanyang opinion at observation kung para saan itong rally. Kaya nga ang tinatanong natin, magbago kaya ng pananaw at opinyon ng ating Pangulo? Kanya-kanyang paninindigan ang dati niyang sinabi na hindi kailangan ng impeachment dito kay Vice President Sara Duterte. Kaya ako nitatanong kasi
41% po sa survey ay mga Pilipino pabor sa impeachment, ma-impeach si Sara, matanggal si Sara. At yung marginalized sector, civil society, kaparian at mga abogado na komplena, hindi ho pang karaniwang grupo yan. Pero dahil nga ang Pangulo ay nagsalita, ano kaya ang dating nito? Naka-influensya ba siya sa mga congressman at senador na merong karapatan at obligasyon kung ano ang kanyang dapat gawin sa impeachment na nakapile na before Secretary General ng House of Representatives? Pati ang Kongreso, ano kaya ang gagawin? At Senado, ngayon sila nga po ay nagbabalik na after ng mahabang Christmas vacation. Kaya marami tayong aabangan. Kung yung mga gunita, nung nakaraang taon, bago pumasok ang 2025, sinabi na ng kampo ni Duterte, especially ni Sara Duterte, handa na daw siya at ang kanyang mga abogado sa lahat ng kasong kanyang kinakarap, kasama na ang impeachment. So harap, alam pala niya eh. Handa na pala siya eh. O edi, siguro mas magandang bigyan natin ng karapatan ng complainant na kanilang ilaban ng kanilang kaso at karapatan din ng akusado kung paano niya labanan ang kasong ito dahil handa na pala yung abogado eh. Kaya nga lang po, yung statement ng ating Pangulo nitong nakaraang taon na ayaw ng impeachment sa kanyang personal opinion, yan po ay laging, meron pong epekto yan eh. May epekto yan sa mga mamamayan, may epekto rin yan sa ating Kongreso at Senado. Pero yan yung po ay opinion, hindi po yan policy, hindi po yan direktiba ng Pangulo na ayaw, inuutusan ko ang Kongreso at Senado, huwag ang impeachment. Wala pong ganon. Ang kanya, sa kanyang opinion, hindi daw kailangan. Kaya sana po ay magpalabas ng bagong statement ang ating Pangulo, hindi na natin pinangunahan. Hinihilingan natin na sana kanya liwanagin after today or sa susunod na araw, after ito mga rally ng itong peace rally, kapayapaang rally ng Iglesia ni Cristo. Kasi kung totoo na aabutin ng milyon at magkakaisa sila sa pagsuporta sa kanya na walang impeachment, may epekto yan sa mga complainant. Pero kung maninindigan at ang Pangulo sa kung anong dapat gawin sa ilalim ng saligang batas, mag-iiba rin yan. Pero huwag natin kalimutan, ulitin ko, meron pong 41% sa survey ng mga Pilipino'y pabor sa impeachment. 35% lang. 35% lang ang ayaw sa impeachment. 19% lang. 19% ang undecided. So, di ba? Ganun katindi. 41%, mas malaki siyempre sa 35%. Ibig sabihin, mas maraming bilang ng Pilipino ang pabor. Paano yun, Mr. President? Alam nga namang pigilan yan. Sa ilalim nga ng saligang batas, obligasyon ng Kongreso at Senado, harapin, asikasuhin, dinggin, aksyonan ang impeachment complaint. Hindi pwedeng ibaliwala. Kasi yan ay paglabag sa saligang batas. Pero ang inyong magagawa, tulad ng aking sinabi sa aking mga nakaraang video, dalawa lang naman eh. Ibasura yung complaint, or ituloy para magkaroon ng trial sa Senado. Then ang Senado ang titingin kung meron talagang sapat na basihan dito sa isong ito. Ayan. Any comment, reaction, malaya po kayo. Alam nyo, ito naman po yung isyong totoo. Huwag nyong pairalin yung pagiging one-sided, lalo po yung mga followers na nagagalit sa mga nagharap ng kaso, ng reklamo. Iba naman nagagalit sa mga ayaw umaksyon. Ay hindi po. Lahat yan ay mayroong pinanghuhugutan. Yung mga complainant may pinanghuhugutan sa kailang paniniwala, under the law, may karapatan silang mag-file ng impeachment at nag-file na nga. Yun naman kabilang side na inireklamo at kaalyado, may karapatan ding idepensa at yun naman ang totoo, ang kailang sarili. Due process nga ang impeachment eh. Okay? Ako naman, sa totoo lang po, magkaiba kasi yung resign kaysa impeachment. Pag resign ka lang. Pwede ka pang bumalik at sumali sa susunod na mga eleksyon. Pag resign, delikadesa, baka paawa pa yan, makakuha pa ng sympathy. Pero pag impeachment, wala siyang magagawa ron. Pag impeachment, bawal na eh, na humawak ng any position. Diba? Yun po yung mabigat na kaparusahan ng impeachment. Kaya nga malaking pagkakaiba. Inuulit ko, ang resign, delikadesa lang ang pwedeng nagdadala dyan. Pwede pang makakuha ng utang na loob yan at suporta sa mga mamamayan. Pag impeachment, in-impeach ka ng Kongreso at Senado, kahit anong sabihin ng mamamayan, yan po yung proseso na naaayon sa saligang batas. Kung ma-impeach siya, wala siya magagawa. Wala pong motion for reconsideration sa impeachment. Hindi pwedeng dalhin sa korte
ang impeachment. Kung ano magiging desisyon ng Kongreso at Senado, na huwag na-impeach ka, tapos na yon. Kung hindi ka ma-impeach, wala na rin yun, tapos na rin yun. Kasi ang impeachment proceeding at desisyon ng ng senador, judges, hindi yan inaapila sa korte. Kasi walang jurisdiction ng korte sa impeachment. Basta na nakita ng Supreme Court na ayon sa batas, nagkaroon ng trial, hindi yan pwedeng questionin sa Supreme Court kung ano ang desisyon. Okay? Maliban lang kung yung proseso, nakita ng defense counsel or ng prosecutor na mali yung proseso, ayan, pwedeng idulog sa higher authority, higher court. Pero kung halimbawa yung final decision, inimpeach ng Kongreso, inimpeach ng Senado, hindi yan pwedeng pakialaman ng Korte Suprema. Yan po yung kakaiba. Kaya nga itong impeachment, political, technical, legal. So may legal na pamaraan at kapangyarihan ng Kongreso at Senado i-impeach or i-dismiss ang kaso. Pag i-dismiss kasi yung kasong yan, merong jurisdiction ng Kongreso at Senado yan. Pagka naman in-impeach talaga, tinanggal si Sara dahil sa mga ebidensya, kung sakali mapatunayan, karapatan din nila at yun ay nasa ilalim po ng ating saligang batas. Ayan, magkaiba ang impeachment trial, impeachment case, kaysa sa mga ibang criminal case at iba pang mga kaso sa korte, Regional Trial Court, Metropolitan Trial Court, Court of Appeals, Court of Tax Appeals, Supreme Court, lahat to, iba po yun kaysa sa impeachment trial, impeachment case. Yan, at least mayroon na po kayong idea. Baka sabihin, sabi ng iba, ayaw na nilang impeachment, dapat pinipigilan ng Korte Suprema yan. Hindi po yan. Sabi ng iba, ayaw naman ng Pangulo ng impeachment, bakit pinayagan? Hindi rin kayang pigilan ng Pangulo. Ang impeachment hindi pwedeng pigilan ng kahit sino. Yan ay gagawin ng mga complainant, gagawin din ng Kongreso at Senado dahil kanilang obligasyon. Obligasyon at karapatan ng complainant na mag-file pag may nakitang basihan, probable cause, tinatawag, betrayal of public trust. Okay? Ganun po yan. Hindi ko, kaya nga sabi ko sa inyo, technical, legal, political. Masalimuot, pero masarap pag-usapan. At kailangan ay, yan po yung hangganan ng pananagutan ng mga impeachable official. Pag umabuso sa kanilang kapangyarihan, salapi at kapangyarihan, at impeachable ka, yan ang haharapin mo. Kasi yan inaayon sa ating demokrasya at saligang batas. Okay, so isa rin po natin, nandyan si Ivan, si Kevin, Safia at Mama Lourdes dyan na nasa Kuala Lumpur, Malaysia. Greetings nga from Eva Atienza. Hi to Rowena Hines, Jimmy Ramos, Lynn Domingo. Isa rin po natin si Jemson, si Jemboy, si Jeriel Arjen from Dawit City of Cebu. Greetings nga from Rodolfo Ranarabor of Tansa, Cavite. Josephine Gallego, Trisita Redolia from Taiwan. Nandyan rin po si Brad Cinco Vlog, Kath De La Cruz, Mary Jane Tan, HMB TV. Nandiyan rin po si Margarita Alunar from Singapore, Maria Ramel from Valenzuela City, Gistobtob from Calamba, Laguna. Nandiyan rin po si RGA Itarksa, Adel Toto Baldoesa, Jocelyn Hamora from Malolo City, Expedita Hakama from Mindanao. Nandiyan rin po si Felma Cabato, Jason Ramos, Tink Abel, Margie Yadao from Hong Kong, and hi to Luisito Niedo. Okay, so makahabaan ko, ipakita ko sa inyo. Itong live stream kagabi, pagtipon-tipon po ng mga kilala natin po ng mga vlogger bakabayan. Kasi nga maganda ito, ang topics nila tungkol dito po sa kanilang reaction, observation po sa nangyaring rally just last January 13, rally po ng INC Makabayan. At saka at the same time, napag-usapan rin po nila dito yung mangyayaring impeachment case ni Sara Duterte Makabayan. For more details, let's watch this. Ang komento ko lang naman dito sa INC ay hindi tumupad sa kanilang sinabi na ito ay para sa peace rally. Bakit? Kasi andoon ang mga Dutertards na tumatakbong senador. At bakit kailangan na magkaroon ng pananawagan sa kampanya nila dito sa sinasabing peace rally na to? At ang masakit, itong si Marcoleta ay nagsabi pa na huwag i-impeach si Sara Duterte. Kung hindi, once daw na i-impeach si Sara Duterte, ay makikita na
kung ano ang mangyayari. So, parang nagbabanta na mayroong magaganap kapag inimpeach si Sara Duterte. Para sa akin naman, kahit kailan, ang isang simpleng mamamayan ay hindi kailangang matakot sa mga pagbabanta o sa mga pananakot ng mga tao na gustong mapalaya sa gobyerno sapagkat sila ay nagkasala ng katotohanan. Ang mga ginawa ni Sara Duterte ay walang kapatawaran sa taong bayan. Kung magpatawad man ang Diyos, ang tao napakahirap magpatawad kung ganun sa ginawa ni Sara Duterte na puro kahihiyan, puro pagnanakaw, puro pambabalahura at higit sa lahat, mga kahihiyan na inani rin ng ating mga OFW na kailanman ay hindi natin naranasan yan sa mga nagdaang rehimen. Kay Sara Duterte, naging worse ang ating gobyerno. Ang buhay ng mamamayan ay palaging kakaba-kaba sa mga pagbabanta, At tila baga, pinatunayan lang ni Sara Duterte na siya'y bangag. Dahil, tingnan nyo naman, ang itsura ni Sara Duterte habang nagwawala siya sa harap ng kamera. Halos lamunin ng kanyang mga matang nanlilisik ang taong bayan, Inakita niya ang tunay niyang kulay bilang Duterte. Kaya kung nawala na ang ama sa eksena ng gobyerno, papalit ang anak. Papayag ba kayo? Siyempre, ang taong bayan, iisa lang ang isinisigaw. Palayasin si Sara Duterte. I-impeach si Sara Duterte. Walang kwentang vice-presidente si Sara Duterte. Kaya dapat magsama-sama tayong lahat, mga kapatid. Kapit-bisig, ang tangi nating sandata, ang kumpas ng mga kamay, at ang ating bibig. Iisa ang isisigaw. Impeach Sara! Para tapos na ang laban. At ngayon naman mga kaibigan, ang atin namang hihingan ng reaksyon, siya po ay miyembro din po ng INC. Walang iba po kundi si Niolo. Niolo, ikaw na. INC pala yan. First of all, I'd like to thank this conference for clearing the issue surrounding our places right now. And I quote in Francis Magalona said, "You can talk peace and have a gun." And I am really admiring the word of Francis Magalona because like in the comparing to the INC, we have seen that the INC really declaring peace but choosing and favoring one side, especially Marcoleta, that he choose to mock the Congress, mock the impeachment, and mock the different kinds branches of our government. So I believe that INC is really I don't know what to say. Thank you. Ay, by the way, taga lang by the way, Nyolo malupit yung sagutan nyo ng isang DDS Nag-trending siya ngayon Pare. Hindi ako talaga nagulat ako. Kasi ako, ang aga ko po doon, alas 5. Ay, kilala mo ba siya? Kilala mo ba siya? Kilala mo? Hindi. May nagsabi lang sa akin. Then nung nagsasagutan kayo, kilala mo siya? Hindi. Okay, kaya pala. Okay. Tapos ito, hindi yung siya sinasabi niyo po. Totoo po yun. Yung ibang membro po, pumunta lang po talaga doon. Tapos walang alam. Nainis, ako po, naiinis nga ako, nandun sila bato eh. Naiinis ako dahil hindi po kami hindi ganun ng INC. Totoo lang po. Hindi po ganun. Hindi as much as possible, naalibadbaran kami pag sa rally namin may politiko. So ngayon naman po mga kaibigan, ang magsasalita naman at maghahayag ng kanyang saloobin tungkol dito sa rally ng INC ay walang iba kundi si Takero Miyamoto. Takero, ikaw na ang susunod. So ako na pala, no? So magandang gabi po sa lahat. Bali, una siguro, malamang alam nyo na ako pumunta ako ng rally. Siguro mga alas 2 ng hapon pumunta kami doon. So noong una hesitant ako kasi may mga nakita akong mga DDS na vlogger. Pero in fairness naman, no, nung pagpasok ko na mismo doon sa gitna,
tahimik yung rally talaga. Yung mga kapatid natin sa INC, ano sila, disiplinado, nakita natin na talagang sumusunod sila dun sa kanilang pamunuan. And kahit naman yung mga placards nila, para sa akin justifiable. Kasi on general yung mga placards nila So, nasira lang talaga nung pumasok si Marcoleta. Doon lang talaga nasira nung pumasok si Marcoleta. And actually, medyo mas bandang nasa gitna kami. Ang dami talagang tao. So, nung nagsalita na si Marcoleta, napansin na namin ni Stephen, may mga umaalis na nasa likod namin. May unti-unti na may mga umalis-alis na rin. So hindi ko lang alam kung nadismaya ba sila o gusto na nilang umuwi, pero napansin namin may mga umalis na. So yun, and actually pagkatapos namin doon, kasi 'di ba, meron jammer doon sa loob, 'di ba? Hindi ka makapag-live stream doon sa gitna Maano siya basta sobrang hina ng internet. So nag-live stream kami nila ni Stephen doon sa bandang restaurant, bandang Pedro Hill na ata yun. In fairness naman, may mga kumain sa likod namin ng mga miyembro din ng INC sa tingin ko yon, kasi ng mga nakakulay puti, hindi nila kami ginalaw na bakit ganyan sinasabi nyo. Wala silang ganun. So in fairness sa mga miyembro ng INC, so napakadisiplinado po ng rally ninyo at napakatahimik naman. And actually malinis din, wala rin ako nakita masyadong kalat, naglinis din sila doon. So kasi tulad nga na sinabi kanina ni Kuya Colex, na bawat religion kasi meron tayong respeto dapat, kahit gaano pang paniniwala yan, di ba? Mormons, iglesia, di ba? Evangelical, di ba? Muslim, madami. Pero kapag, hindi naman tayo tulad ng babatikusin natin yung mga paniniwala nila. Kasi political vlogger tayo Lahat tayo political vlogger. So, pag may isang religion na gumagawa na kanilang pagsamba or paniniwala, hindi natin pakikialaman yan. Pero kapag isang religion is nangaialam na sa politika, so sana lang din, wag sana magalit yung mga miyembro ng INC sa amin kasi political vlogger kami. So talagang, kung hindi politika yung ginawa ninyo, wala talagang mangingialam sa ginawa ninyo. At obvious naman na kahit anong klaseng pag-deny nung spokesperson nila, di ba, meron silang spokesperson na hindi naman politika yung ginawa namin. Depende yan sa pananaw nung nakakita nung rally, pero napaka-obvious naman talaga na politika yung rally, di ba? Napaka-obvious naman kasi pinag-usapan doon yung Quadcom. Hindi, tsaka yung isa pang kritik ko doon. Okay sana nasitahin nila yung gobyerno yung gobyerno ni PBBM, okay lang yun, walang problema yun Yun nga lang, sana sinita rin na sana nila yung kabila. Para parehas. So, paano na yung ginawa kasi yung isa sa mga sinabi ni Marcoleta, kaya daw nagsimula daw po yung gulo na to dahil sinita daw po nung Congress si Sara Duterte sa confidential fund. And actually, hindi naman doon nagsimula ang lahat. Kung huhukayin talaga natin, nagsimula po lahat yan nung gusto nilang tanggalin si Martin Romualdez bilang speaker ni pangalan daw ni Aling Maliit, ni Gloria. 'Di ba? Diyan nagsimula lahat yan di ba? Binisto at kasabot si Gloria at kasabot si Sara Duterte doon. Nung nabisto yan, tinawag ni Sara Duterte na tambaluslos si Martin. So diyan nagsimula lahat. Diyan lahat. So sana sinita rin sana ng INC yung ginawa ni Sara. Sana sinita rin sana ng INC yung maisog rally ni Duterte. 'Di ba? Sana sinita rin sana ng INC yung mga naninira sa gobyerno na mga kalyado ni Duterte. Yun nga lang kasi napansin natin doon sa speech ni Marcoleta, one-sided, sobrang one-sided. So yun lang, pero yung gusto ko lang din sabihin, doon pa po sa mga sa mga merong bakanting oras sa January 18. So sana magkita-kita po tayo doon, At syempre masaya po ako na kasama natin si Nyolo. Kasi talagang kaibigan natin yan So, maraming salamat bro. Talagang medyo, alam mo naman siguro gets mo na. Pero natuwa talaga ako dun sa sagutan yun nung vlogger na yun. Talagang maraming kasi una pala, hindi mo siya kilala, hindi ka rin niya kilala. Di ba? Pero, Thank you. Good job doon. Thank you, pare. Thank you. Yan. Okay na po. So, maraming salamat. Maraming salamat, Takero Miyamoto. Ngayon naman po ay tutuloy-tuloy na po natin. Andito naman po ang napakaganda, Tawag ko sa kanya maganda si
Banat Boy Mandirigma. So, Banat Boy, magpakilala ka at the same time, ituloy mo na rin, magbigay ka na rin ng iyong saloobin tungkol dito sa Ayun. INC rally. Oo Ayun na, nga. Mike. Ano pala, controversial yung ano. Ayun, syempre, Banat Boy po, no? Alam niyo na, vloggeran, parang si Nyolo. Yan. Sabi ni old school, vloggeran ka lang pala. Anyways, ayun nga po, no? Actually, medyo talagang dapat talaga na ako medyo hindi ako tol Nyolo, alam na naman natin. Medyo hindi ko gusto yung rally talaga. Kahit yung rally pa lang, yung magra-rally at all any reasons, yung timing ng rally, lahat hindi ko talaga gusto yan nung dati pa. Pero kung maalala nyo, hindi ko alam kung pwede na natin itong disclose kasi dito may nag-mention the other time na parang dapat aakyat yung mahal na Pangulo. Kaya medyo nag-soften ako na okay, sige. Pero in reality, since pro-impeachment tayo and then yung rally is magiging anti-impeachment, parang medyo kahit pa paano I feel a little bit offended kasi hindi ko kahit anong reason hindi ko makuha talaga na ano ikagaganda nung rally para dun sa ano natin. So if it's a call for a peace, which it didn't turn out, 'di ba? Hindi naman naging ganun talaga yung naging parang lumabas. Hindi naman yun yung kung talagang para sa peace rally, hindi yun na naging resulta, no? So nung ayun nga kagaya na sinasabi ko, kahit hindi nagsalita si Marcoleta, yung the mere fact na tumayo lang siya doon sa stage, kilala, saan ba kilala si Marcoleta kundi supporter ni 'di ba? Supporter ng Duterte. So para sa akin, talagang naging para sa akin hindi na masyado naging maganda talaga kahit nung umpisa pa lang. Ang naging lang nung parang aakyat sana si PBBM kahit alam nyo, loyalista tayo. So it turned out na gusto ko man tanggapin o hindi. Kaso medyo, di ba yung adhikain natin kung ba't nabuo yung natin, kung ba't tayo right now nagsasama-sama. It's for impeachment. So nung yung I feel like napagsamantalahan yung opportunity, no? Parang ginisa si PBBM sa sariling mantika, sa totoo lang, no? Na para sabihin na gamitin ko yung gamitin ko yung argumento mo pambasag sa iyo. Parang ganoon Ganun yun ang sa akin. Yun lang naman yung akin. And show of force. Yun talaga. I think they it's a very well calculated risk na talagang alam nila this rally will anong naging implication na kaya nila mag-rally ng milyon. Yun ang isang napalabas nila ron, 'di ba? Kaya nila. So, ano magiging implication niyan? Tamo, may mga haka-haka na matamlay na yung impeachment pagdating sa Congress. O 'di ba sa Congress pa lang. Parang yun ba? Instead of mas maging maliwanag, parang medyo mas naging magulo pa Yun lang. Kasi it's either hindi nila alam na ganyan na magiging resulta or alam nila na ganyan magiging resulta. So, either ways, hindi ko para sa akin very off yung timing. Yun lang. Tapos mag-election. Yan, maraming salamat, Banat Boy Mandirigma. Ako naman po, syempre magbibigay din ako ng reaction ko. Unang-una mga kababayan, napansin ko sinasite ni Marcoleta yung pagtaas daw ng presyo ng bilihin. Na sabi ko nga, wow para namang hindi mataas yung bilihin sa panahon ni Digong. Ikita nyo, di ba mga guys, yung bigas sa panahon ni Digong umabot ng 75 hanggang 100 pesos. O may video ako niyan, kaya hindi fake news yan. Ano pa? Yung sinasabi niya na pagtaas daw ng kriminalidad. Hello, ang data po ng PNP, may data tayo na bumaba, no? Talagang nag-decrease ang kriminalidad, 61.2%
87%, no? Sa pagkakaalala ko, mga kaibigan, talagang significant po, very significant ang pagbaba ng krimen sa panahon ni PBBM. Mga kaibigan, nakikita natin na yung mga sinasabi ni Marcoleta, parang hindi naman backed by evidence, di ba? Tapos yung pagtira niya sa Quadcom, hello, para namang hindi siya gumawa noon, panahon ng ABS-CBN, di ba mga kaibigan? So, kung titignan natin mga sinasabi ni Marcoleta, bumabalik lahat sa kanya, mga kaibigan, kasi yung mga sinasabi niya, ay nakikita din natin noon sa panahon ni Duterte, ginagawa din nila yun eh. Ang isa pa, kitang-kita naman na talagang dito kay Sara Duterte, meron namang mga ebidensya. So hindi ito pamumulitika, hindi ito basta lang para sirain ang pangalan ni Sara Duterte dahil meron naman talagang mga ebidensya na inilabas. At nakita naman natin, di ba, naka-televise yan, online. So lahat ng tao, kitang-kita at tayo ang nakakapag-decide at sabi na talagang totoo talaga yung mga kung anong lumalabas sa Quadcom, may mga ebidensya. So yung mga kaibigan, isa pang napansin ko mga guys. Napansin nyo rin ba yung kanilang sombrero? Kulay green. Sabi ko, wow. Naka-white t-shirt sila, pero may mga nagsusombrero ng kulay green. So ano yan? 'Di ba? So parang sa akin, okay sana yung peace rally nila. Sige, okay yan. Freedom of expression nyo yan. Pero nung nagsalita na nga si Marcoleta, nasira na ang lahat. So, alam ko ang lahat ay mag-a-agree sa akin, no? So, ngayon naman mga kababayan, wala ba tayong mga bagong dating? Kasi magpo-proceed na tayo sa ating pangalawang topic, no? Ang pangalawa nating topic mga kabayan ay ating pong re-reactionan tungkol naman sa di umano ay pagtakbo ni Sara Duterte as President of the Philippines sa 2028. So mga kababayan, ano ba ang inyong reaksyon tungkol dito? So uunahin ko na yung Gina. Sino yung gustong mauna? Yung Gina dyan. Okay, nagtaas po si Mima. Okay, Mima Alicia, ikaw ang mauna. Anong masasabi mo? Ako kasi syempre, pawala-wala yung signal, sulitin ko na. Alright. So ngayon, natawa ako kasi hindi ko naman napanood yung full speech ni Vice President Sara, pero it seems talaga na mukhang desidido siyang tumakbo kasi sabi niya nga daw, medyo hindi niya nakakayanan yung gobyerno. Ngayon, paano siya makakagather ng support? Yung nasa survey ngayon, below 50 na siya. So, napapansin nyo, mga minamahal, as time goes by, yung ratings niya, parang spaghetting pababa na. So, kung ipagpapatuloy niya pa yan, lalo pat ngayon, early announcement yung ginawa niya, mas madami talaga ang mahalungkat na mga issue patungkol sa kanya. And anyway, kung tumakbo man siya, okay, wala namang problema kasi karapatan niya yun as long as na-meet niya yung requirements. Pero sana, bago siya tumakbo, inisip niya muna, yung asking for and accountability, hold niya ba yun? Kung sa tingin niya, kung hindi niya kaya accountability and transparency, sana siya mismo mag-isip na sa sarili niya na huwag na siyang tumakbo. Kasi, ang nakasalalay dito, buhay ng mamamayang Pilipino, yung bansang Pilipinas mismo. Alright, yun lang po. Ingat! Yan, maraming salamat Mima Alicia. At ngayon naman po mga kaibigan ay tatawagin naman natin ay unahin na natin yung nahuli kanina, no? Si Banat Boy Mandirigma. Banat Boy. Hindi, joke. Hindi, actually talaga, I think, kasi may internal akong gulo dun sa mga may grupo kasi na nagsusulsol na tumakbo na i-declare na ni Sara na tumakbo siya. Attorney din yun eh. No? Si Attorney Caballo. Anyways, di nyo makilala si Attorney Caballo kaya pwede kong sabihin dito yun. And then, sinusulsulan nila na tumakbo na. And yun nga, no? And then, yung timing din yan after lang after ng rally saka I think para sa akin medyo tansyado ko na magsasalita na si Sara kasi parang since bumababa na yung yung siya sa survey dun sa president, pag sinabi niya, I think they are assuming na
they will magkakaroon ng pool ulit kasi kaya naman bumababa, hindi pa naman nagde-declare eh. No? Parang tapos ang position niya, all people are insinuating na parang tatakbo lang. Tapos yung iba, tapos may mga claims din siya na ayaw, 'di ba, sabi ni Duterte hindi natatakbo, ganyan ni Digong. Ngayon pag siguro ako, ito assumption ko lang naman. I'm just assuming na pag sinabi niya na tatakbo siya, chances are pagdating sa yung survey sa pagtakbo sa 2028, baka makahatak ulit. And then of course, to gain momentum, yan lang naman yung tansya ko. Syempre, hanggang doon lang naman tayo, hanggang tansya-tansya lang, wala naman tayong datas na na pwedeng i-present at saka So, hanggang speculation lang. Yun. Sa tingin ko, to gain momentum para dun sa survey pa sa pagkapangulo sa 2028. Yun lang. Yan. Maraming salamat kay Banat Boy Mandirigma. Ngayon naman mga kaibigan ay magsasalita naman at magbibigay ng reaksyon ay walang iba kundi si Sir Benji Contreras. Sir Benji, sa'yo na po ang mic. Walang problema kung kumandidato siya. Pero yun lang, napaka-hipokrita niya. Ang sabi niya, si Speaker Martin Romualdez daw ang atat-atat na kumandidato pagka presidente. Kaya nga sinisiraan daw siya, meron daw paunang bayad na 25 million para siraan siya. Sabi nung kaibigan niyang PRO. Pero yun pala, siya talaga ang atat na atat sa katunayan talaga. Nag-declare na. Nag-declare na siya. Sabi niya, pero hindi pa naman 100% kasi sabi niya, seriously considering to para tumakbong pagkapangulo sa 2028. Pero sa palagay ko naman, kung nag-declare na po siya, baka mabinay siya. Baka mabinay po siya. Katulad po nung nangyari kay dating Vice President Jejomar Binay. Halos noon, akala po natin hands down choice para maging Pangulo. Pero nang biglang nagkaroon po ng hearing, yung walang katapusang hearing sa Senado sa pamamagitan ni Coco Pimentel, ni Alan Peter Cayetano at ni Antonio Trillanes, yun, nasira siya. Hanggang nakapang-apat lang ata siya o pang-5 sa noong 2016 election. Kaya wala naman pong kasiguruhan yan na pag-declare niya ngayon para to gain momentum, para bumango ang pangalan niya. Sirang-sira na nga siya eh. Saka kung noon po ay kay BP Binay, yung issue sa korupsyon sa pagpatayo ng City Hall ng Makati ngayon ang ibabato po sa kanya yung korupsyon sa kanyang confidential fund na hindi niya masagot-sagot hanggang ngayon. 612.5 million hindi niya masagot-sagot at yung 125 doon inubos lang niya sa 7 days hindi 11 days. 7 days kasi walang trabaho 24, 25, 30 at 31. Kaya 7 days lang niya ginastos yung 125 million. At sino ba nakakaalam kung saan napunta yung pera? Wala naman po. Ang nag-withdraw si Paharda sa DepEd at si Acosta sa OBP. Pero pagka-withdraw daw nila, binigay kay Lakchika at kay Nolasco sa utos ni Sara. O di ang nakakaalam lang kung saan dinala yung 612.5 million, yung tatlo. Yung dalawang BPSG saka si Sara. Kaya hanggang ngayon hindi nga niya masagot-sagot yun. Tapos may gana pa siyang kumandidatong pagka-pangulo ng Pilipinas. Baka talaga hindi maano yung hula ko, mabibinay siya sa 2028. Yun ang mangyayari sa kanya. Anong momentum ang pinagsasabi ni Banat Boy? Hindi. Ano lang yun, Banat Boy. Hindi talaga sa akin, hindi yun momentum. Saka, ang mahirap nun, pinapakita niya talaga, ipokrita po siya.
palagi niyang tinatapon kay Speaker Martin Romualdez na yun ang atat na kumandidatong pagkapangulo. Pero siya pala ang atat na atat. At sabi ko nga, kung nakaya po niyang pagbantaan ang buhay ni PBBM, ni First Lady Lisa at ni Speaker Martin Romualdez, ngayon pa lang siyang Vice President, isa pa lang spare tire. Baka mamaya pag nanalo po siyang pagkapangulo, mas masahol pa siya kay Digong, mas masahol pa kay Hitler na diktador. At sabi nga ni Dado na, by the way, kinasuhan na ni General Torre ng inciting to sedition. Di ba sabi ni Dado, pag ikot ng wheel ay pag-ikot ng gulong ay pag-isa-isahin daw yung mga PBBM vlogger. O kasama na tayo doon. Maliban kay Aling Marie, kay Aton Insurrecto at kay Kulex, o tayo, marami tayo kasama na doon. Kaya yun ang, di ba, ang bantahan talaga ni Dado na pag-ikot ng gulong is dinamay pa yung pamilya. Damay pa daw yung pamilya, susunugin. Kaya sa mga ganyan pahayag ni Dado ng kanyang mga supporter, kahit na ni Sara na kaya nga magbanta sa Pangulo, Vice President pa lang siya, binantaan niya na ang Pangulo, ano pong mangyayari kung siya po ang maging Pangulo ng Pilipinas? Baka mamaya, sabi ko, mas masahol pa siya kay Hitler. Kung si Hitler, ilang milyon na Jews ang pinapatay, baka talunin pa niya si Digong na 30,000 lang ang pinapatay. Baka siya, ewan ko kung mag-ilan. Kaya dapat talaga ma-impeach na siya para hindi na makapagtakbo kahit barangay captain ng kanilang barangay doon sa Davao City. Dapat impeach Sara now na. Okay, so regarding nga pala dito kay Speaker Martin Romualdez, napansin ba natin pataas ang kanyang mga survey, mga kabayan? So dito po ang trust rating ni Speaker 58%, ang kanyang performance satisfaction rating 59%, mga kabayan. While kay Sara Duterte 49%, lumagapak talaga, mga kabayan. Hindi na naka-recover. Napansin ba natin talaga pong hindi na po naka-recover itong si Sara Duterte. Ang kanyang performance 48%, mga kabayan. Na kung saan noon at saka hanggang ngayon, nilalait-lait pa rin po si SMR, di ba, na mga DDS, at saka hindi sila maniwala dito po sa inilalabas po na survey. For example, ito yung Okta Research, naglabas din po yung Tangeray, naglabas din po yung Publicos. Tumataas talaga yung survey ni SMR, ang kanyang trust rating and also ang kanyang performance satisfaction rating, mga kabayan. According po doon sa vlog po ni Badong kanina, mga kabayan, napag-usapan niya si Speaker Martin Romualdez versus Sara Duterte. Tungkol dito po sa kanilang trust rating and also satisfaction rating, mga kabayan. Hindi ito makatotohanan kasi nga meron siya ipinakita or sinabi po na survey. Naalala ba natin yung Archlight, mga kabayan? Nalabanggit ko dito na Archlight. Diba sabi ko, ang Archlight, yan po ay DDS. Bakit daw lagapak yung survey doon ni SMR? At saka mataas daw ang survey doon ni Sara Duterte. Well, syempre, make sense kasi nga DDS yung Facebook page na yung, mga kabayan, ang Archlight. Dito daw sa inilabas po ng Publicos, inilabas na ng Okta Research, yung Tangeray at saka yung isa, mga kabayan, hindi na sa maniwala kasi daw binayaran daw. Binayaran ba talaga? Nakita na ng taong bayan ang pagsisikap at sa pagtatrabaho ni Speaker Martin Romualdez. Lalo na doon po sa isinagawa nila na series of hearing dito po sa mga ginagawa po ng mga kataruntaduhan ng mga Duterte sa kanila pong time, mga kabayan, sa time pa po ni Digong. Diba, maraming lumalabas ngayon ng mga ebidensya tungkol po sa mga anomalya, tungkol dito sa corruption, ginagawa po ni Sara at saka ni Digong, mga kabayan. Kaya nga nakita po ng taong bayan ang pagsisikap ni Speaker Martin Romualdez, kaya tumaas ang kanyang survey rating, mga kabayan. Okay? So anyways, nandyan po si Mirna Borromeo, Nonske Pasamonte, Wing Salvatierra, Gorgonia Angala, hi to Lisa Dakotanan Candido, i-shoutout rin po natin si Nonchalant,
Boboy Elmido Costin Salugyo. Hi to Paul Cabrera, Victor Robin, Marilo Lumiares Longara. Kasama rin po natin sa Ophelia Dungaya, Ivy Alfonso, Evelyn Garcia, Osborne Gislani. Nandiyan rin po si Lionel Desiderio, Mayria Soriano, Trinidad Luzano, Felicitas Manibog. Nandiyan rin po si Lucita Tolentino, Miranda K. Net, Anisito Kumabig, Ruben Basinga Salindong, Celestial F. De Los Reyes, kasama rin po natin si JRN, Elvira Shimizo, Philip Esquivel, Apple Nash, Caroline Campos, Elena Cao, Haitso Milagros Vanes, Bruno M. Tapang, Julieta Caramelnan Minigoro or Migoro, Bong Yu, Elsa Hoffman, and Haitso Elson or Nelson Carabana. Okay, so makahabaan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre pa mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Diyos ko, ipinagkakatiwala ko po sa iyong mga kamay ang buhay ng aking buong pamilya. Nakikiusap po ako na protektahan mo po kami. Patnubayan mo po kami sa bawat hakbang at bawat desisyon. At huwag mo po kaming hayaang matumba o madapa. Bigyan mo po kami ng kalakasan at katapangan na sumulong kahit sa gitna ng mga pagsubok at paghihirap. Diyos ko, naway sumikat ang liwanag ng iyong mga pagpapala sa aming buhay. Iniandalangan ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.